Ang Lakers nasa 9-4 ang start ngayon. Ang pinakamaganda nilang simula since 2021 na meron silang 10-3. Nasira lang yung season ng 2021 sa Lakers dahil si Anthony Davis nagkaroon ng Achilles injury. Ito yung pinagpahinga siya ng ilang linggo. Dahil na din kay Anthony Davis ngayong 2025 season, maganda ulit ang simula nila. May magsasabing mahihina naman yung kalaban, pero sabi nga nila talo ay talo, pero dito sa Lakers naman panalo ay panalo pa rin. Nakapagpondo na rin kasi sila ngayon ng winning record. Hectic schedule kasi magsisimula ng December. More on East at West yung schedule na mangyayari, kaya sabi ko nga dati doon masusubukan yung Cavaliers. Career season para kay Anthony Davis, 31 points, 11 rebounds, 2 blocks, 56% sa field at 42% sa 3-point area. So hindi na rin matatawag ngayon si Anthony Davis na street clothes, yung laging nai-injured at matagal nawawala, puwera usog. Simula noong 2023, after nilang magkaroon ng trade kina Bando at D'Angelo, nagkaroon na ng mas maraming nalalarong game si Anthony Davis. May kakaiba pang nangyayari kay AD ngayon mula nang hinawakan siya ni JJ Redick. Ang problema kasi kay AD noong mga nakaraang season, pinapatira siya mula sa 3-point area, may go signal na ayaw tumira. Mula nang hinawakan ni JJ Redick yung Lakers, naging okay yung mga player nila mula sa 3-point area. Si Anthony Davis sa 5 sunod na panalo nila, meron siyang 63% sa 3-point area at 2 per game ang naipapasok niya. May total pa siyang 10 out of 16. Sa first 7 games kasi ni Anthony Davis, 2 lang ang naipasok niya doon. First time din kay Anthony Davis sa kanyang career na may naipasok siyang multiple 3-point shot per game. 5 magkakasunod pa. So may nabasa lang akong comment dati paano daw naging volume shooter kung nasa 2 or 3 lang ang naitira mula sa beyond the arc. Kapag lagpas ng isa, marami na. Kasamang tumaas din ni AD yung 3-point shooting katulad ni Rui Hachimura. Bumaba ng konti yung points per game pero almost 2 out of 4 per game si Hachimura na nasa 50%. Si LeBron career season din para sa kanya kung kailan pa siya magiging 40 years old. Sa weekly ranking ng MVP ladder, si Nikola Jokic pa rin yung nangunguna na medyo malabo ata siyang maalis doon. Pumapangalawa si Tatum. Si AD naman pang-5. Medyo malaki or marami pa ang kakalabanin ni AD para sa MVP ranking. Pero yung pinapangarap naman yung Defensive Player of the Year, ang Lakers kasi nasa baba ng defensive ranking. So paano magiging basihan yung team ranking kung individual award naman yung defensive player? Kahit kasi individual yung award, yung player pa rin na yon ang magiging anchor ng defense at yung result buong team pa rin. Tulad na nangyari dati kay Marcus Smart at kay Rudy Gobert. Yung versus Pelicans pa nila, first time yun sa Lakers ngayong season na naibaba nila sa 100 points yung kalaban. Kaya nga sabi ni Anthony Davis, nag-i-struggle sila sa defense. Ang rookie naman ng Lakers na si Dalton Knecht, 3 sunod ng games na merong double digit sa points. 30 minutes per game pa siya. Meron siya ngayon total na 20 points per game sa nakarang 3 game at 63% sa 3-point area. Malapit na niyang ma-break ang 10 points per game rating kung magtutuloy-tuloy pa rin ang magandang nilalaro niya. Sa ngayon kasi 9 points, 2 rebounds at 1 assist per game si Dalton. Pero 40% siya mula sa 3-point area. Ang naglalabang kasi sa Rookie of the Year is si Jared McKay ng Sixers, yung Pinoy Kuno, at si Zach Edey ng Memphis dahil sa kanilang average. 6 na ngayon ang player na meron double digit average sa ranking ng Rookie of the Year. Pang number 9 si Dalton. Ang award kasi na to kung sino ang nasa top 5 ng points per game tapos butuhan, yun ang kalimitang nananalo ng Rookie of the Year. At kung sino pa yung leading scorer sa mga rookie, yun ang malaking chance ang manalo. Dahil sa nangyayari ngayon sa Lakers na naghahanap nga sila ng pwede mga isama pa rin kina LeBron at Anthony Davis, ay pwede magkaroon ng pagkakataon na tumaas pa yung playing minutes niya. Hindi lang naman si Dalton na matatawag na draft steal ngayong taon, madami. Dahil struggling yung top 3 draftees. Sa tagal din naghahanap ng Lakers ng 3-point shooter, at least ngayon nakakuha na. Potential 3-and-D player pa si Dalton dahil sa mga scouting report talaga, ang weakness niya defense. Pero pwedeng ma-improve yun habang nasa NBA. Siya din yung pinakamatandang rookie sa top 10 ng ranking. Ito rin yung dahilan kung bakit nag-pass sa kanya yung ibang mga teams. Kinuha siya ng Lakers dahil nga sa nangyari nung nakaraang season kay Hakes. Naging draft steal din. Crucial din sa Lakers kung ilalagay ba si Dalton sa starting unit kapalit ni Cam Reddish dahil mas maganda ang nilalaro niya kapag nasa starting 5 kumpara sa second unit. Mas confident din di umano si Dalton kapag starting 5.
Dahil hindi rin naman ito yung unang beses na nakapaglaro siya ng more than 26 minutes. Madaming beses na rin, kaso struggling siya kapag nasa off the bench.